Magandang gabi po sa ating lahat. Una po ay nais kong pasalamatan ang Panginoong Diyos sa pagkakataon na makarating po dito sa proclamation rally ni Pastor Apollo Kibuloy. Palakpakan po natin. Pangalawa, pasalamatan din natin ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo, pasalamatan natin yung appointed Son of God, ang mahal natin si Pastor Apollo. Pangapat, pasalamatan natin ang mga mananampalataya at mga membro ng makapangyarihang bansa, ang Kingdom of Jesus Christ. Milyon po ngayon ang membro po ng KOJC na naririto po sa Pasig, sa ibang mga syudad at probinsya sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo na napapanood at napapakinggan ang ating mabinibigkas dito ngayong hapon. Pasalamatan din po natin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang leadership sa PDP laban. Sabi nga ni Pastor Apollo Kibuloy, siya ang the right leader of the nation na kailangan natin sundin ang kanyang mga nagawa at gagawin pa bilang ating Pangulo ng Pilipinas. Pasalamatan po natin si Vice President Sara Duterte. Ma'am, tatagan po ninyo ang grupo po ng Duterte PDP laban senatorial candidates. Andito po kami para ipaglaban po kayo. At pasalamatan po natin ang sambayan ng Pilipino na kahit marami po sa kanila o sa atin ay naghihirap, 83% sabi ni Pastor Apollo Kibuloy ang naghihirap ng Pilipino ngayon, pero andyan pa rin sila, matyaga po sila na nakikipaglaban dahil matatag ang kanilang pananampalataya at paniniwala sa Panginoon. Isa po akong abogado. Mahirap po yung pinagdaanan ko bago po ako naging abogado. Pero matyaga po tayo dahil sa paniniwala natin sa salita ng Diyos. Lagi po yan ang ating sinusundan at tatahaking landas. Naging empleyado po ako sa Kongreso ng Pilipinas magmula noong 1987. Ako po ay naging Chief of Staff din sa Senado ng Pilipinas. Marami po sa mga kongresista at mga senador ay naging kliyente ko po sa aking opisina. Kung ano po ang trabaho ng isang mambabatas, masasabi ko po sa inyo na ang inyong lambing sa Senado si Lambino, alam po niya ang kanyang gagawin. Pero tulad ng binanggit po ni Pastor Apollo Kibuloy, ang importante po sa isang lingkod bayan ay ang kanyang pagmamahal sa bayan, at yan po ay nanggagaling sa puso. Kung wala kang pusong magserbisyo ng totoo, hindi mo matutupad ang iyong misyon upang sa ganon ay gawing maganda ang bayang Pilipinas, gawing maganda ang buhay ng mamamayang Pilipinas. Ano ba yung mga programa na dapat po natin pagtuon ng pansin? Marami na pong nabanggit si Pastor Apollo Kibuloy. Marami na rin nabanggit si Senator Bato de la Rosa. May mga nabanggit na rin ang aking batang kasamang abogado, si Atty. Jimmy Puto. Kukupyahin ko na lamang po yun at susuportahan yung mga programa niya. Pero meron lang po akong apat na idadagdag. Una, patungkol po sa agrikultura. Sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, siya raw ang ating leader. He is our right leader. Sabi ni Senator Bato de la Rosa, siya raw ang brave fighter. Sabi ni Atty. Bundok, siya raw ang the right lover. Ako naman po ang the patient farmer.
pinagdaanan ko na rin po ang maraming kaso. Labanan sa Korte, Regional Trial Court, Court of Appeals, Sandigan Bayan hanggang sa Supreme Court. Marami na rin po ako na ipanalong kaso at yung isang kaso po dyan, patungkol po sa pagbabago ng saligang batas o pagpapalakas ang sistema ng pamahalaan. Babaguhin natin ang saligang batas at gawing federal parliamentary system ang bansang Pilipinas. Pinag-aaralan po yan ng lahat ng mga kumukuha ng abogasya. Yan po yung kasong pinakamaraming pahirap pag yung babasahin sa libro. Pinakamakapal na libro po yan, iisang kaso po lamang at yan po yung Lambino versus Oberic. Ako po yun ang nagsampa ng kaso. Pero dalawa na rin po yung aking anak na abogada. Graduate po sila sa University of the Philippines. Nagpunta po yung panganay kong anak sa Harvard University. Yung bunso kong anak nagtapos din po sa University of the Philippines sa Ateneo, Manila hanggang nakapunta rin po ng Oxford. Yung manugang ko po ay isang abogado rin, yung manugang ko rin na babae ay isang abogada. Bali, 5 na po kaming abogada sa aming pamilya o abogado. Pero yung aming asawa ay hindi po siya abogada. Siya pa rin ang nasusunod sa aming pamilya. Kaya minabuti ko na lamang po na ubaya sa kanila ang tungkol sa pag-usapang batas at justisya. Mas marami na po silang alam kesa sa akin. Kaya ako na lamang po ay isang magbabaka. Nag-aalaga po ako ng maraming baka. Kung gusto po ninyo matuto kung paano mag-alaga ng mga baka, ay pumunta po kayo sa akin o pumunta kayo sa aking blog. Meron po makikita nyo sa Facebook, Raul Lambino Kabaka. Tignan po ninyo yun at makikita nyo po yung tunay na ginagawa. Edukasyon ang isa sa pinaka-importanting pundasyon ng bansa. Pero anong ginawa nila dito sa 2025 budget? Aram po yan, ni Atty. Jimmy Bundok, dahil naghain nga po siya ng reklamo kahapon sa Ombudsman. Tinanggap po nila ang mahigit 10 bilyong piso para sa computerization program ng Department of Education. Anong mangyayari sa ating mga kabataan? Nawala yung pundo para sa computerization. Nawala yung pag-asa ng ating mga kabataan na matuto patungkol po sa information and communication technology. Saan po napunta yung pera na yun? Inilagay po nila doon sa tinatawag nilang AKAP. Kung saan po nila, mamibigay po nilang ayuda na wala po namang kapalit para sa sambayan ng Pilipino. Pangalawa na programa, agrikultura. Masyadong mahal ang bilihin. Asaan yung 20 pisong per kilo na bigas? Wala. Hindi natin mahanap kahit saan merkado na magpunta. Nakakatakot pa nga. Ilalabas na yung bigas na galing sa NFA, Enero, Pebrero pa lang. At tatapos lamang po ng anihan, wala na yatang bigas sa Pilipinas. Magkano ang presyo ng bigas? 55 pesos, 58, 65 pesos per kilo. Asan ang pundo ng agrikultura? Wala rin. Kakapiranggot yung pundo ng agrikultura. Pangatlo, kalusugan. Binanggit na naman po yung kanina ni Atty. Bundok at saka ni Pastor. Nasaan yung pundo ng PhilHealth? Kinuhanan nila yung PhilHealth ng pera, 90 billion, at yung pundo sana na ibibigay ng national government dito sa General Appropriation Act ng 2025, zero ang binigay nila sa kalusugan. Kawawa yung mga may sakit na Pilipino. Pang-apat na pinaka-importante yung patungkol po sa seguridad ng Pilipinas. Si Senator Bato, sinabi na yan na yan po yung kanyang advokasya bilang general. At nandito rin po yung aking kaibigan si Secretary Allen Kapuyan. Naiintindihan po nila yung problema ng seguridad dito sa ating bansa. Kung hindi dahil po sa kanila, magulo pa rin ang Pilipinas dahil andyan po yung mga terorista, komunista na siyang kalaban ng bayan. Nawala rin yung mundo para sa AFP modernization program. Tapos sasabihin natin, awayin natin yung China. Pero asan ang mundo para sa AFP modernization program? 15 billion po yun.
nawala. Saan napunta? Sayang. Huwag po nating hahayaan na ang ating bansa ay hindi na tatawagin Republika ng Pilipinas. Huwag nating hahayaan na ang ating bansa ay hindi na isang maharlika. Huwag nating hahayaan na tawagin ang Pilipinas na Republika ng Ayuda. Hindi tayo papayag sa ganun. Kaya nga po, si Pastor Apollo Kibuloy, kailangan po natin siya sa Senado. Bilang isang leader, kailangan natin si Senator Bato Makabalik bilang isang fighter. Kailangan natin si Atty. Bundok bilang isang lover. Kailangan din po si Lambino ang inyong lambing sa Senado bilang isang farmer. Pero isama na rin po natin, siyempre yung isang abogado pa rin, si Atty. Jenny Hinlo, nag-iisang kandidato ng Duterte PDP laban na taga-Bisaya, si Atty. Hinlo, isang mahusay na abogado. Andito rin po si Colonel Alan Capuyan, nakasama rin po natin. Siyempre, balik natin si Mr. Malasake, Senator Bondo. Ibalik din po natin, pataasin natin si Congressman Marcoleta at gawin po natin siyang senador. Nakikipaglaban po sa atin para sa kapakanan ng bayan. At ilagay din po natin si Atty. Vic Rodriguez, isang mahusay na abogado. Alam po niyo si Atty. Vic Rodriguez, bago siya naging abogado, ay nakasama po siya sa aking opisina. At alam ko yung kanyang kapasidad bilang isang magaling na abogado. At syempre, huwag nating kalilimutan si Mr. Epektibo Epe Salvador. Si Atty. Bundok ay kumanta kanina. Sabi sa akin, nung tinawagan po ako para matakbuhin senador, nasa ibang bansa po ako. Sabi ko, sir, huwag niyo na po akong isama dyan. Hindi naman po ako sikat. Hindi naman po ako mananalo dyan. Imposible po. Parang suntok sa buwan yan. Pero ano po sabi ni Pangulong Digong at saka ni Iis Villaltea, alam mo, Raul, paano mo alam na hindi ka mananalo kung hindi ka tatakbo? Kaya dito po ako ngayon. Tumatakbo po ako bilang isang senador. Isang pangarap na imposible. Kaya kumanta si Atty. Bundok, siguro kantahan ko na rin ngayon. At ito pong kantang ito, kung alam po ninyo yung novel ni Alexander Loma na Man of La Mancha, si Don Quixote. Ito po yung theme song doon sa scenic na The Man of La Mancha, Don Quixote. At alam po ninyo yung kantang ito, kaya samahan po ninyo ako. Para po sa inyong lahat ito. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable fall, to bear with unbearable sorrow, and to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, and to run pure unchanged from afar, to run with your arms unto me, to reach the unreachable star. This is our quest, to follow the star, no matter how hopeless
light to my breath. And the world will be better for this. That one man scored and covered with scars, still is strong with his last ounce of courage to reach the unreachable, the unreachable, the unreachable far. Now I will dream the impossible dream, and I shall reach the unreachable star. Mabuhay ang pinipilaban titular ni mabuhay si Pastor Apollo Kibuloy. Mabuhay si Pangulong Digong Duterte. Mabuhay si Vice President Sara Duterte. Mabuhay po tayo ba? Ayan, maraming salamat, Attorney Raul